We left Bangkok, Thailand in the morning, not really knowing what Cambodia would feel like. And yes, we're going to Cambodia. Hi, this is Anne James and welcome to our slow travel. So from Bangkok, Thailand, nag-travel kami via Giant Ibis bus going to Phnom Penh. By the way, Phnom Penh is the capital of Cambodia. Pero hindi kami doon pupunta. Sa Siem Reap talaga kami pupunta. Kasi gusto naming makita yung isa sa mga UNESCO World Heritage Site, yung Angkor Wat. Travel time is around 6 hours by bus. Ayan, meron silang free food, si Giant Ibis bus. And super comfy kasi yung room leg, ang luwag. Kahit 6 hours yung biyahe, okay lang. Here's the Thailand border. And bawal po yung mag-video sa loob. So, after 6 hours Bangkok to Phnom Penh, mag-travel ulit ng 6 hours via sleeper bus naman from Phnom Penh to Siem Reap. Pagdating naman sa Siem Reap, mag-ride ka ng tuk-tuk going to the hotel. By the way, yung hotel namin is the Pacific Hotel and yeah, welcome to Siem Reap. For our first night, we went to the pub street. Naabutan namin yung Halloween event nila dito, kaya ang daming ganap. So, dito kami hahanap ng makakainan. Ito yung nakita naming food court, pero food park kung sa Pinas. Ganda siya sa loob, tsaka maraming Asian cuisine. So, hello, good morning. Yung tuk-tuk namin kagabi, siya na rin yung kinontrata namin for Angkor Wat tour. So, nag-usap kami through WeChat app and then sa Klook ako bumili ng ticket going here. Ayan, we're with mama and my hubby. There it is, guys. So, nakaka-excite pag nakita mo pa lang yung tatlong tusok na yan, no? Best time to go is before sunrise para pag-akyat ng araw talaga nasa loob ka na, medyo malilim na. You know, I've seen Angkor Wat in photos so many times. Kahit nung high school pa ako, sa mga postcard ba yun? Pero standing here in person,
It felt different. May imagine mo kung gaano ka-talented yung mga Khmer people. Khmer people pala yung gumawa nito dati. Well, nag-research na ako bago pa ako pumunta, no? It's bigger than I expected. Akala ko parang mga palace lang siya sa Thailand. Pero ito sobrang laking ruins. Now, ito naman yung Bayon Temple. Ito yung isa rin sa mga temple doon sa Siem Reap. Mga ano lang to, 5 minutes ride away from sa una nating pinuntahan. Yung mga ano nila, yung mga mukha nila na naka-curve sa bato, parang mga nakatingin sa'yo. Grabe, imagine, no? Paano nagawa ng Khmer people yan, yung ganyang structure. Grabe yung mga sculpture sa stone. Ilang taon kaya yan ginawa, and ma-imagine mo kung ilang libong slaves yung gumawa niyan before. So, nakaka-amaze siya. I don't know, no, pero there's something peaceful about this Bayon temple. Even when you're with the crowds, parang ang peaceful niya sa loob. And now we're going to Taprom. Taprom is the third palace. Ito naman, mas malilim dito. Kasi dito may mga puno na sa loob. Yan yung entrance niya. Oh my God, ganyan yung mga bato nila. Imagine the ruins, yung mga bumagsak na natipak ng bato, ang lalaki. Ganyan ba hollow blocks ng araw? Charing. So, this one's my favorite out of 3. Makikita mo kasi na yung gawa ng tao ay kayang-kaya tibagin ng gawa ni Lord. Kasi sabi dito, nature din yung sumira sa mga structures eh. Well, it's true kasi pag napuntahan mo siya, makikita mo na niyayakap na ng mga punong kahoy yung bato hanggang sa mawasak sila. Sabi nga nila, kailangan mo to mapuntahan kasi 50 to 100 years from now, mawawala na ng tuluyan yung ruins na to. Cambodia surprised me. It wasn't flashy. It wasn't loud. It was slow, warm, and unforgettable. I'm glad we came. Thank you for the experience, Angkor Wat.